Sige nga, ngumiti nga po ang bawat isa. Huwag po tayong makiayon sa panahon. Amen? Kung kulimlim ang panahon, dapat ang mukha mo hindi kulimlim. Amen? Amen? Hallelujah! Praise God! Minsan pa, palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah! Glory, glory, hallelujah! Lord, we praise you, God, sa oras na ito, Panginoon. Sa muli, Panginoon, na pagkakataon, O Lord God, na itinayo mo ako para ihayag ang iyong salita, O God. Ikaw ang maitaas, ikaw ang siyang maluwalhati, Panginoon, O God. At tunay nga, Panginoon, ang iyong, Panginoon, presensya, O Lord God, ang amin po, Panginoong, maramdaman, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, na magkaroon ng manifestation, O Lord God, sa bawat buhay namin, O Lord. Salamat po, Panginoon, O God. I-bless mo po ang buong ABCI family, O Lord God, at lahat din po, Panginoon, na nakikinig online, O God. Salamat po sa iyo, lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Nakakaupo na po ang bawat isa. Yan, ngitian mo nga yung katabi mo, baka kanina pa hindi siyang humingiti. Ha? Hallelujah. At bantayan mo rin kung siya ay pipikit. Dapat wala tayong karapatang pumikit. Amen? Hallelujah. Praise God. Napakabuti po ng Panginoon. Supposed to be, wala din po ako ngayon at kasama ko ni Apostle. Hallelujah. Pero iba po ang plano ng Diyos. Amen? Hallelujah. Si Brother Alan ang kasama niya ngayon. Kasi po, gusto ko rin po makasama doon kasi po yung pupuntahan niya na kung saan anniversary po ng dati po namin itong mga kasama, way back 1980s. Mga kasamahan po namin to. Kaya mga inaanak din po namin sa kasal. Kaya gusto ko rin po na ma-meet din sila. Pero sabi nga, iba naman ang plano ng Diyos. Sabi, ang palubag-loob na lang po sa akin ni Apostle, total naman birthday mo, ikaw na lang magsalita. Hallelujah. Sige, sabi ko, wala tayong tanggi sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya yun po, at magkahiwalay po kami, doon po siya ginagamit ngayon, at ngayon po naman nandito ako. Amen? Praise God. Sino po ang nakakatanda doon sa itinuro po ni Apostle noong nakaraan? Oh. Praise God. Yung mga itinuro po ni Apostle na kung saan po, titingnan po natin, hallelujah, ano po yun, dugtong-dugtong po yun. Lagi nyo pong tatandaan, bawat itinuturo dito, totoo po nangyayari, merong manifestation. Diba? Kasi eto kami, actually po kami, lagi nagkakasharean po kami sa aming life group. Kaya minsan doon pala sa life group namin, hindi talaga mauubos ang aming pag-uusapan. Bakit? Hallelujah. Pag pinagsalita ko na bawat isa at tinanong ko kung ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay nila sa buong isang linggo, doon pa lang lumalabas na, sabi nila, yung tinuro ni Apostol, nangyari. Yung tinuro ni Apostol, yun ang nangyayari ngayon. Kaya nga po, sabi nga po, hallelujah, pag meron pong word ang Panginoon sa atin, magbantay tayo. Amen? Bantayan natin ang puso natin, bantayan natin ang isipan natin. Kasi yun na lang itinuro ni Apostle noong mga nakaraang week, na ano po, yung 3 klase, hallelujah, mararanasan mo, no yun? Inis, inggit, ano pa isa? Inip. Sino nakaranas nito? Ha? Huwag nyo sabihin, hindi nyo naranasan yan, ha? Hindi nyo naranasang mainis, hindi nyo naranasan mainggit, hindi nyo naranasang mainip, maghintay lang ng girlfriend mo, inip ka na. Actually po, yung paghihintay na yan, naranasan ko po yan. Kay Apostle, hallelujah, hindi pa po kami, hallelujah, kasal niyan. Kasal na ba yun? Oh, hindi pa nga yata, hindi ko na tuloy matandaan, hallelujah. Ang hirap maghintay, kasi nung time na yun, wala pang mga cellphone, di ba? Hallelujah, naghintay ako 2 hours. Oh, di ba? Hallelujah. Bakit po? Basta usapan lang namin ay dito sa lugar na ito, hintayin mo ako. Dito tayo magkikita. Pag sinabi po niya na dito tayo magkikita, doon talaga kami magkikita.
Ang tanong nga lang, anong oras? Hindi, sasabihin nga po niya yung oras, kaya lang po, hallelujah, nagkaroon ng aberya yung MRT, nasiraan yung MRT, wala akong cellphone, hindi ko alam kung ano nangyari, pero pinanghawakan ko yung sinabi niya, dito tayo magkikita. Ang dami ng mga tricycle driver nagpapasakay sa akin, halika na miss, sakay ka na, hatid ka namin, ganyan. Hindi. Bakit? Pinanghawakan ko yung sinabi niya, dito tayo magkikita. Amen? Kaya yung mga ganun, tingnan ninyo, hallelujah. Kaya hanggang ngayon, sino nagwagi? Praise God, hallelujah. Orihin ng Panginoon. Yung po mga ganun, hallelujah, sitwasyon, minsan yung inip, pwede naman palang ang dulo nito ay kagalakan. Amen? Hallelujah. At yung inggit, minsan, hallelujah, matatanggal yung inggit eh. Amen? Paano po? Pag maayos yung relasyon. Kasi, di ba pinag-usapan na po natin? Pinag-usapan natin about commitment. Hindi po natin magagawa ang commitment pag hindi maayos ang relasyon. Sa mag-boyfriend, mag-girlfriend, sa mag-asawa, hindi magiging perfect ang commitment nyo sa isa't isa kung hindi maayos ang relasyon. Amen? Pero ngayon po, ang topic po natin, sabihin ko na ang topic natin, learning the value of relationship. Alam ko po na kung saan ito po ay napakinggan na natin. Pero dahil nga po, sabi nga, lagi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. At sinabi po ni Apostle na bakit hindi ninyo balikan na basahin ang Book of Ruth. 4 na chapter lang to. Ngayon, nagbasa din po ulit ako. Kasi alam ko, nabasa ko na po yun. Alam ko na rin po ang istorya. Pero binasa ko po ulit. Pero yung po lang pagbasa ko ng Book of Ruth, hallelujah, ako pala gagamitin ngayong araw na ito, madali na lang na kung saan nakagawa tuloy ako, hallelujah, ng mensahe na kung saan tungkol din po sa Book of Ruth. Bakit po? Hallelujah. Dito po tinatakel about relationship. Amen? Hallelujah. Magbasa po tayo ng aklat sa Ruth chapter 1 verse 1 to 22. Basahin po natin muna lahat. Sabay-sabay na lang po tayo. Ito po, nakalagay na po dyan. Verse 1, in the days when the judges ruled, there was a famine in the land. So a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and 2 sons, went to live for a while in the country of Moab. Verse 2, the man's name was Elimelech. His wife's name was Naomi. And the names of his 2 sons were Mahlon and Chilion. They were Ephrathites from Bethlehem, Judah, and they went to Moab and lived there. Verse 3, now Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left with her 2 sons. Verse 4, they married Moabite women, one named Orpah and the other Ruth, after they had lived there about 10 years. 5, both Mahlon and Chilion also died, and Naomi was left without her 2 sons and her husband. 6, when Naomi heard in Moab that the Lord has come to the aid of his people by providing food for them, she and her daughters-in-law prepared to return home from there. Verse 7, with her 2 daughters-in-law, she left the place where she had been living and set out on the road that would take them back to the land of Judah. 8, then Naomi said to her 2 daughters-in-law, go back each of you to your mother's home. May the Lord show you kindness as you have shown kindness to your dead husbands and to me. 9, may the Lord grant that each of you will find rest in the home of another husband. Then she kissed them goodbye, and they wept aloud. 10, and said to her, we will go back with you to your people. 11, but Naomi said, return home, my daughters. Why should you come with me? Am I going to have any more sons who could become your husband? 12, return home, my daughters. I am too old to have another husband. Even if I thought there was still hope for me, even if I had a husband tonight and then gave birth to sons. 13, would you wait until they grow up? Would you remain unmarried for them? No, my daughters. It is more better for me
done for you, because the Lord's hand has turned against me. 15. At this they wept aloud again. Then Orpah kissed her mother-in-law goodbye, but Ruth clung to her. 15. Look, said Naomi, your sister-in-law is going back to her people, and her gods go back with her. 16. But Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. 17. When you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, and if ever death separates you and me. 18. When Naomi realized that Ruth was determined to go with her, she stopped urging her. 19. So the two women went on until they came to Bethlehem. When they arrived in Bethlehem, the whole town was stirred because of them. And the women exclaimed, can this be Naomi? 20. Don't call me Naomi. She told them, call me Mara, because the Almighty has made my life very bitter. 21. I went away full, but the Lord has brought me back empty. Why call me Naomi? The Lord has afflicted me. The Almighty has brought misfortune upon me. 22. So Naomi returned from Moab, accompanied by Ruth, the Moabites, her daughter-in-law, arriving in Bethlehem as the barley harvest was beginning. Praise the word of the Lord. Amen? Hallelujah. Kaya nagtatapos na po ang mensahe. Hallelujah. Yan po, kung titingnan po natin, nabasa po natin ang isang chapter ng Ruth. Kaya yan, lahat po tayo nakabasa na ng Ruth. Ano? Hallelujah. Ang tinatakel po dito ay family relationship. Amen? Hallelujah. Kasi kung titingnan po natin, sa una pa lang na verses, amen? Verse 1 hanggang verse 5, hallelujah, makikita na lang po natin dito na merong wrong decision. Amen? May wrong decision tayong nakita. Meron po ba kayo napansin doon na wrong decision na ginawa po ni Naomi? Hallelujah. Bakit po? Doon sa lugar na kanilang kilalagyan, na kung saan, which is Bethlehem, ito po ay bread, hallelujah, house of bread. Amen? Kaya kung titingnan po natin, kung ito'y house of bread, siguro marami talagang bread. Hindi matutuyan. Pero nagkaroon po ng, sabi nga, hallelujah, magkakaroon na ng famine. Doon pa lang, nabalitaan pa lang na magkakaroon ng famine, ang ginawa ni Naomi, nauna na, naging advance na ang kanyang desisyon. Sabi niya, umalis siya doon sa lugar na kung saan kinalalagyan niya. Amen. Praise God. Ito po yung mga bagay na kung saan lagi po nating titingnan. Minsan iniisip natin na, ay, ayoko dyan. O lalo na, hallelujah, sa lugar na dinala ka ng Panginoon. Lugar na kung saan ka itinanim ng Panginoon. Amen? Sa church na kung saan pinaglagyan sa iyo ng Panginoon. Biglang nakita mo, ay, konti na lang sila. Ay, kami-kami lang. Hallelujah. Makaalis na nga. Amen? Sino po ang nakapag-isip na ng ganyan? Hallelujah. Minsan naiisip natin, siguro mas maganda kung sa iba. Ang naisip, mas yung opportunity, may opportunity sa labas. Siguro doon na lang ako sa labas. Mas malaking church, maraming uma-attend, masaya ang praise and worship. Di ba? Naisip ba ninyo yan? Oh. Ay, hindi makatango. Hallelujah. Praise God. Actually po, kung titingnan po natin, ayan nga, andito na nga po naka-attend sa atin si Brother Alan. Brother Alan, actually, nag-share po yan sa amin. Magandang, marunong siya kumanta, marunong siyang tumugtog, pero sabi niya, pumunta ako doon sa church na kung saan hindi ako kailangan. Bakit? Meron silang 5 grupo na sa praise and worship. Saan pa ako isisingit? Di ba? Bakit? Ang napuntahan niya, yung church na kung saan malaki. Kung ikaw mapupunta doon sa malaking church, sa palagay mo,
Ikaw ba'y magagamit ka agad na ushers? Ikaw ba'y magagamit agad na opening prayer? Ikaw ba'y magagamit ka agad na, hallelujah, ano pang pwedeng paggamitan sa'yo? Hindi. Iti-train ka muna, magsisimula ka. Ay paano kung ang instruction sa'yo, saang lugar ka nandun, at ang sasabihin sa'yo, kung gusto mo magpagamit sa Panginoon, dapat meron ka na kaagad hawak na grupo. Mag-pioneer ka muna. Amen? Hallelujah. Yes, si Brother Bo, naka-experience din yan. Pero isang bagay, kung ikaw, ito, nangyayari din po ito, kahit sa company po, ako naka-experience po na magtrabaho sa maliit na company. Pag nasa maliit kang company, huwag mong mamaliitin talaga yung company yon. Bakit? Doon ka matitrain na mabuti. Amen? Hallelujah. Bakit? Ako, nag-start sa maliit na company, sa office, doon ko natutunan na ano po, hallelujah, natutunan ko na kung saan ay ako na ang accountant, ako na ang taga-release ng cheque, ako pa ang purchaser, oh, hallelujah, ano pa, ikaw pa ang kukunin nila na artist, mukhang malabo ako maging artist dahil wala naman ako, hindi naman ako mahilig sa mga drawing. Pero yung gawin kang, hallelujah, lalo na gawin kang representative. Sa bawat occasion, sa bawat meeting, ikaw ang magsasalita. Di ba? Ang laking training nun eh. Kaya tingnan mo, pag ikaw ay lumipat sa ibang company, hard ka kaagad. Bakit? Ang dami mo ng experience eh. Pero pumunta ka sa malaking company. Yan, nag-start ako sa malaking company. Graduate nga ako na accountancy. Ano ang bakante nila? Clerk, typist. Oh, clerical. Pag sinabing clerical, hallelujah, magta-type ka lang doon. Actually, nung panahon po namin, ang uso pa po noon, hindi po computer, typewriter. Napakahirap po mag-type. Bakit? Na-experience ko po na electrical naman yung typewriter. Kaso, yung typewriter namin kung gaano ka lapad. Bakit ganito rin po kalapad yung papel? At ang itatype po namin ay financial statement ng company. At 8 copies to 14 copies po yun. Bawal magkaroon ng pagkakamali. Bawal ang erasure. Kaya pagka nagkamali ka ng type ng numero, palit ka uli another. Pasok na naman ng papel. Amen? Hallelujah. Kaya tingnan po ninyo, at lalo na po, naranasan ko rin po na kung saan napaka-strict yung company. Hallelujah. Na kung saan bawal kumain sa table mo. Dapat kung magme-merienda, doon mismo sa kantin. Hindi po pwedeng magbaon. Di ba? Ganyan po, titingnan po natin. Pero sabi nga, hallelujah, pag opportunity ang pag-uusapan, kay Lord lang tayo. Amen? Dahil si Lord mismo ang magbibigay nito. Kung titingnan po dito sa mga binasa po natin, hallelujah, ang ginawa ni Naomi, umalis sila sa Bethlehem at sila po ay lumipat ng ibang bayan at ang naisip po nila, hallelujah, merong opportunity doon at ang naisip din nila for a while lang. Diba? Sino nag-isip dito? Siguro, titigil muna ako. Papahinga lang for the meantime. Pero kapatid, ang tagal mo na nagpahinga. Isipin mo nga, ilang weeks, ilang months, ilang years ka na nagpahinga. Ano ang gusto mo? Ipag-pray ko? Lord, ibigay mo na ang gusto niyang kapahingahan. Mahirap. Di ba? Ang hirap kasi minsan, hindi po muna pastora, hindi po muna ako attend kasi gusto ko lang po magpahinga. Ganon. Sis, gusto mo, pag-pray ko, nabigyan ka ni Lord ng kapahingahan. Oh, hallelujah. Hindi mo naman pwede pag-pray na ganon eh. Bibigyan ka lang na,
kundi ang ituturo mo sa kanila, lumapit ka sa Panginoon. Kasi ang Panginoon ang magbibigay niyan. Amen? Hallelujah. Glory to God. Kasi kung titingnan po natin, about relationship po, hallelujah. Kung titingnan po sa family relationship, yan, lagi ka nababanggit ni Apostle. Nung tayo po ay makakilala sa Panginoon, ako din po, nung makakilala ko sa Panginoon, parents ko po against po. Ayaw po nila. Nasa isip po nila, ibang relihiyon daw po yung sinamahan ko. Pero ang sabi ko, hindi po ito relihiyon, kundi relasyon. Ang sinabi ng father ko, sabi niya, kung ikaw ay hindi aalis diyan, kalimutan mo na akong ama at kakalimutan na rin kitang anak. Isa lang po ang nasagot ko sa kanya. Kailanman hindi ko po kayo kalilibutang ama. Nasa sa inyo po kung kakalimutan niyo akong anak. Tumahimik po ang father ko. Hindi po ibig sabihin na natalo ko siya. Kundi napaisip siya na bakit ako nakapagsalita ng ganon. Pero ako din, nagulat din ako, paano ko nasagot yun, father ko ng ganon. Bakit po? Ang pinagtatanggol ko dito, hallelujah, hindi yung sarili ko. Pinagtatanggol ko, may relasyon na ako sa Panginoon. Amen? Hindi ko naman puputulin ang relasyon ko sa magulang ko. Amen? Kaya eto, sabi nga, yung paniniwala ko na kung saan na bago, bakit tinanggap ko ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas ng buhay ko, yun na po, tuloy-tuloy na po yun. Nagtuloy-tuloy na yun. Kahit pa pinatingnan nila ako sa albularyo, pinatingnan po talaga ako sa albularyo. Kasi nga daw na iba daw po, nalihis daw po ako. Pero sabi nga po, yung mismong albularyo ang nagsabi, hindi nyo na mababago yung paniniwala ni Aida. At hindi naman po ako nagsisi. Bakit po? Naintindihan ng mga parents ko to. Bagamat wala na po sila ngayon sa mundong ibabaw, pero nakita ko po, hallelujah, bakit? Pag nandito po sila sa Manila, kasama namin sa church. Kaso pagbalik po ng probinsya, balik din sila doon sa church nila. Pero isang bagay po, hallelujah, na nakita ko doon, nagkaroon kami ng respect sa isa't isa. Nirespeto nila yung aming paniniwala at nirespeto din namin yung kanilang. Kasi nakita ko po, hallelujah, even yung mother ko, nung siya po ay mga bagay na nagkakaedad na, lagi po yung lumalapit, lagi sasabihin niya, sabi mo kay pastor, ipag-pray ako. Oh. Ibig sabihin, hindi man ganun totally na-convert siya sa Christianity, pero naandun ang kanyang paniniwala na sa pamamagitan ng panalangin ng pastor, merong katugunan. Amen? Kaya tayo po, wag nating ikatakot. Ano ba ang persecution na dumadaan sa atin? Ano ba ang mga binabalita ng mundo? Actually po, ngayon sa atin, sa bansang Pilipinas, kung tayo po'y makikinig sa mga balita, talo tayo. Bakit? Takot ang i-implant sa atin. Amen? Hallelujah. Hindi mo na alam ngayon kung sino ang totoo at kung alin ang totoo. Amen? Kasi kung titingnan po natin, hallelujah, yun na lang mga ibinalita ng Peoples, kung alam po natin, na kung saan magkakaroon daw po ng intensity 8. Di ba? Saan ka pupunta? Siguro aalis ka na ng Pilipinas. Magkakaroon daw sa Pilipinas ng intensity 8. Oh, aalis ka ng Pilipinas? Oh. Dahil doon sa balitang yun, supposed to be ang gagawin mo, ipag-pray mo ang Pilipinas. Lord, hindi mangyayari yan sa bansang Pilipinas. Amen? Dito po, ang nangyari po kina Ruth, hallelujah, kay Naomi at kay Ruth, hallelujah, temporary lang ang sabi nila, for a while lang. Pero ang nangyari po dito, hallelujah, they live, matagal po. Pero sabi nga po dito, tingnan po natin, hallelujah, kung anong naging resulta ng pagpunta nila. Sa verse 20 po, yan, lockdown po tayo. Tingnan po natin yung verse 20. Sabi nga, sa Ruth chapter 1 verse 20, ang sabi po dito, ito po ang naging resulta sa pag-alis nila. Don't call me Naomi, she told them. Call me Mara, because the Almighty had made my life very bitter.
I went away full, but the Lord has brought me back empty. Why call me Naomi? The Lord has afflicted me. The Almighty has brought misfortune upon me. Tingnan po ninyo, hindi po naging maganda yung resulta. Ultimong siya, ang tingin niya, hallelujah, ang Panginoon ang nag-ano sa kanya para pumait na yung kanyang buhay. Hindi parang sinisipan niya dito ang Panginoon Huwag niyo na akong tawagin Naomi. Tawagan niyo na lang akong Mara. Kasi ang ibig sabihin po ng Mara, bitter. Pait po yun, mapait. Amen? Hallelujah. Pero ano pa, tingnan niyo verse 21. I went away full, but the Lord has brought me back empty. Yan ang mahirap. Umalis ka na paldo. Umalis ka na punong-puno. Umalis ka na kung saan marami kang, hallelujah, dala-dala. Pero bumalik ka nang wala. Empty. Yun ang mahirap. Aalis ka, may pinagmamalaki ka, graduate na ako. Umalis ka, may pinagmamalaki ka, may trabaho na ako. Umalis ka, hallelujah, dahil nag-asawa ka. Sa simula, masaya ka. Pero ang masaklap, anong magiging resulta? Malungkot ka. Bakit? Ang pera nauubos. Ang karunungan, nawawala din po yan. Ang asawa, huwag mo naman ipag-pray, nawawala. Hallelujah. Kasi isang bagay po, yan, yung dalawa lang po natin lalaki dito ang nawala ng asawa. Praise God, hallelujah. Pero hindi naman po nila ipinag-pray yun. Amen? Hallelujah, glory to God. Kaya lang, titingnan po natin, hallelujah, ano ba yung mga bagay na kung saan, hallelujah, ipinakita na sa iyo ng Panginoon. Huwag na nating hintayin na from better to bitter, from full to empty. Huwag na nating hintayin, ma-experience pa natin dito. Amen? Ano po lesson natin dito? Ang lesson po natin dito, learn to listen to the advice of your matured spiritual leaders. Matuto tayong sumunod. Ano ba ang advice ng ating leader? Amen? Unang-una pa lang, may advice na ang ating leader. Hallelujah. Mag-aral ka muna. Actually po, hallelujah, nung dati pa po, nung mahigpit pa po kami, may age limit po bago mag-boyfriend at mag-girlfriend. Hanggat hindi ka nakakatapos ng pag-aaral, wala kang karapatang mag-girlfriend at mag-boyfriend. Di ba? Oh, hallelujah. Praise God. Yan po. Actually, hindi pa ako sumasali sa ganitong, yan ang patakaran namin sa pamilya namin. Sa family namin, ganun ang patakaran Hallelujah. Aywan ko lang po kina Lendel. Pero yun po ang patakaran sa amin ng parents ko. Kasi si Lendel po, hallelujah, yung father niya at saka mother ko, magkapatid. Pero ang patakaran ng parents ko sa amin, hallelujah, hindi pwedeng mag-boyfriend, mag-girlfriend nang hindi pa nakatapos ng pag-aaral. Hallelujah. Si Lendel po, pagkatapos nag-asawa agad. Hindi na. Hallelujah. Kung titingnan po natin, hallelujah, nagawa naman po namin yun. Natapos, kami po tatlo lang po kami magkakapatid. Natapos po namin ang pag-aaral namin na wala po kami naging boyfriend at naging girlfriend. Amen? Hallelujah. Pero kung titingnan po natin, hallelujah, may mga advice sa atin ng mga spiritual leaders natin Bakit? Kasi ang ating mga spiritual leaders, meron po silang nakikita na magandang opportunity para sa iyo. Bakit ka nila pinapaalalahanan ng ganyan? Amen? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sige nga, tapikin mo nga yung katabi mo. Baka mukhang natutulog na para mapakinggan niya ng mabuti. Amen? Hallelujah. Kasi kung titingnan po natin ito naman sinasabing ito, ay hindi naman para sa sarili nila ng mga leader natin kundi para sa iyo na sinasabihan. Kung susundin mo lang, ikaw din lang makikinabang Diba sa simula, ito, magtapos ka muna ng pag-aaral. No, nakatapos na po ako ng pag-aaral.
O kailangan magtrabaho ka muna. O magtrabaho ka na, hallelujah. Nung may trabaho ka muna, hallelujah. Hindi naman sinabi, pagka may trabaho ka na, mag-asawa ka na kaagad. Hindi. I-enjoy mo. Ay, ang sarap kaya, i-enjoy mo. Yung ikaw ay nagtatrabaho, kasi ako na-enjoy ko yun eh. Yung single ako, hindi agad ako nag-asawa. Hallelujah. Kasi ang sarap kaya, yung kinikita mo, gumagastos ka ng kinikita mo. Kasi sa amin po, hindi po sa amin nire-required na pag ikaw ay nagtrabaho, ay magsusulit ka sa parents. Ang parents po namin, basta ang nasa isip lang nila, makatapos ka ng pag-aaral. Wala po sa isip nila na magtrabaho ka para kami naman ang sustentuhan mo. Hindi po. Wala po sa kanila yun. Ang nasa kanila po, kung magbigay ka, thank you. Kung hindi, wala. Kaya enjoy ko po yung aking kinikita. Amen? Ang sarap kaya. Ay pag nag-asawa ka, hindi mo na mai-enjoy yan. Sinasabi ko na sa'yo. Tanong niyo si Kuya Dexter. Jester pala, Dexter tulo. Jester. Hindi mo mai-enjoy. Bakit? May kahati na. Di ba? May kahati na yan. Ito para kay sweetheart, ito para kay baby. Di ba? Ang sarap. Ang sarap daw ng single. Hallelujah. Ewan ko, kay Kuya Ronald. Mukhang malungkot si Kuya Ronald eh. Hallelujah. Glory to God. Tingnan po ninyo. Hallelujah. Mahirap po na merong nga, sabi nga, wrong decision. Pag naging wrong ang decision mo, hallelujah, yung better mo magiging bitter. Yung full mo magiging empty. Wag. Ano pa? Number 2, decision to go back. Ito naman, ang dapat maisip mo. Desisyonan mo na kung saan bumalik. Saan ka bumalik? Doon kung saan ka inilagay ng Panginoon. Ang babalikan mo, tama. Hallelujah. Huwag kang babalik sa mali. Amen? Hallelujah. Sabi nga, without decision, there will be no recovery. Hindi mo mare-recover yung mga bagay na gusto mong mangyari kung hindi mo babalikan kung ano ang ipinagagawa sa iyo ng Panginoon. Amen? Nung makilala mo ang Panginoon, di ba, overjoy ka? Ang saya-saya mo? Hindi ka mapigilan sa pagsishare? Amen? Hallelujah. Kahit nga yung parents mo o mga kamag-anak mo na kung saan saradong Katoliko, ang tapang mo mag-share sa kanila, pipitikin mo pa yung kanilang mga idols at sasabihin mo, hindi na ito, kailangan, wala ng visa ito. Amen? Hallelujah. Pero sabi nga, ano ang ginagawa natin ngayon? Sabi nga, without decision, there will be no provision. Yan pa. Ang mga taong walang desisyon, saan nanggagaling ang desisyon mo? Nanggagaling ang desisyon mo doon sa mga taong sinasamahan mo. Depende. Pag ang sinasamahan mo ng tao, hallelujah, yung mga walang Diyos, walang Kristo sa buhay, kapatid, malayo ang provision sa iyo. Sabi nga, ang taong pabago-bago ang isip ay taong walang katiyakan sa ginagawa niya. Nakaranas ba kayo na maging double-minded? Yung dalawang isip. Double-minded. Sino ba ang sasagutin ko dito? Double-minded. Sino ba ang pakakasalan ko dito? Di ba? O baka namamangkas ka sa dalawang ilog? Wag naman po kayo ganon. O mga kalalakihan, kahit po guwapo kayo, wag naman yung gawin yun. Amen? O sa mga kababaihan naman, hindi porket maganda kayo, ay gagawin din ninyo yun. Amen? May pang Lunes, may pang Martes, may pang Miyerkules. Hallelujah. Wag po natin. Kasi sabi nga po, pag ganyan ang ating kaisipan, walang katiyakan ang ating ginagawa.
Amen? Pero tingnan po natin, kung titingnan po natin, hallelujah, yung relasyon po ni Naomi at saka ni Ruth, napakaganda eh. Amen? Establish sa kanila. May pundasyon eh. Bakit? Ang pundasyon nila, ang Panginoon. Ginawa ni Naomi na kung saan isinyer niya kay Ruth ang Panginoon. Kasi si Ruth po, iba po ang kanyang lahi. Diba? Iba ang kanilang sinasamba. Amen? Kaya itong si Naomi matyaga na kung saan, hallelujah, kasi pwede naman natin pagtyagaan ang ating mga mahal sa buhay, na kung saan hindi yung mga ngaral ka, sasabihin mo kagad, oy, mali yan. Hindi tama yan sa Panginoon. Hindi, ipakita mo kung ano ba ang tama sa pamamagitan ng iyong action. Amen? Hindi yung sa pananalita lang. Kasi pag ikaw, puro salita lang, hindi naman nakikita sa'yo, wala rin, useless din. Amen? Hallelujah. Glory to God. Kaya tingnan po natin, itong relasyong ito ng Naomi at Ruth, doon po makikita natin na kung saan talagang ang Panginoon ang kumilos sa kanila. Amen? Nasabi nga, dumating man yung panahon ng kung saan maghihiwalay sila, pero namagitan pa rin yung relasyon sa kanilang dalawa. Ito, may tanong po ako sa bawat isa. Di ba narinig na natin, hallelujah, yung 3 B's na sinabi po ni Apostle noon? 3 B. Una, buhay. Pangalawa, bahay. Pangatlo, bulsa. Kasi po, kung titingnan natin, kung totoo tayong disipulo ng Panginoon, dapat yung buhay natin, binibigay natin sa Panginoon. Hindi mo madadala ang Lord sa bahay mo kung hindi mo muna ibinibigay sa Lord ang buhay mo. Ibigay mo ang buhay mo kay Lord. Pag uwi mo ng bahay, dala-dala mo si Lord. Amen. Kaya yung bahay mo, hallelujah, yung presence ni Lord andun din sa bahay mo. Amen? At doon, pag nakita mo, hallelujah, nasa iyo na si Lord. Pag uwi mo ng bahay, andun pa rin si Lord. Sa palagay mo, hindi maapektuhan ang bulsa mo noon? Hindi mawawala ng bulsa mo, kundi magkakaroon. Bakit? Merong relasyong na-establish eh. Na-establish na yung relasyon mo kay Lord. Pagdating pa sa bahay, inayos pa ni Lord yung relasyon nyo sa bahay. Relasyon mo sa magulang mo, relasyon mo sa kapatid mo, relasyon mo sa asawa mo. Yan lang naman eh. Ang gagawin ng Panginoon eh, pagdating ng bahay mo, at sasabihin mo, paano po yung bulsa? Pakikialaman ni Lord ang bulsa mo. Ay, pasalamat ka kapatid pag pinakialaman ni Lord ang bulsa mo. Ako, gusto ko pakialaman ni Lord ang bulsa ko. Pati wallet daw, sabi ni Jeric. Bakit? Pag pinakialaman ni Lord ang bulsa mo at ang wallet mo, sa palagay mo, sino ang mas malaking magbigay? Diba si Lord? Oh. Ikaw ang ilalagay mo lang sa wallet mo kung magkano lang ang sweldo mo ay pagpuno ka ng loan. Sa palagay mo, magkano na ang magiging sweldo mo? Sabi ko sa inyo, naranasan ko yan nung nagtrabaho ako. Hallelujah. Saan ka nakakita? Trabaho. Hallelujah. Ang neto na lang natitira sa akin, 700 pesos. Yung 700 pesos na yon, paano magkakasya in 15 days? Isipin nga nyo. Oh, hallelujah. Bakit yun na lang natira? Sa dami ng loan. May loan sa SSS, may loan sa Pag-ibig, may company loan. Lahat yan, open. Qualified ako lahat yan. Ang company loan, mababaw lang po ang requirements doon. Dapat perfect attendance. No late, no absent. Kaya ko yun, qualified ako. Siyempre, loan ako. Ay, bukod pa doon sa loan na yon, sa duty free ako nagtatrabaho. Tatawag na sa akin sa warehouse. Uy, magsisale tayo, bagsak presyo, eto.
Grabe. Ano lalabas? Ayan. Oh, reserve mo ako ng ganyan. Oh, nag-reserve nga. Ngayon, pasok naman si credit card. Kasi wala akong dollar eh. Di credit card ang papasok. Pagpasok ng credit card, tuwan-tuwa ka. Ang dami mong dala pag-uwi. Pagdating ng payday, yun na. Ayun na. Wala na yung masasayang araw mo. Di ba? Pero masaya ka. Na-advance lang yung kasayahan. Ganun. Hallelujah. Kasi nga, mali pa eh. Nung time na yung mali pa yung puso ko eh. Hindi, tapos, nung yun na lang ang sweldo ko, 700 na, nakakilala ko sa Panginoon. Nung nakakilala ko sa Panginoon, eto pa, tinuro pa ang mag-tithes. Sabi ko, Lord, paano ako magta-tithes nito? 700 na lang ang pera ko. Ay tapos tinuro pa, yung tithes daw ng empleyado, hindi daw sa neto, kundi sa gross. Lord, paano to? Di ba? Tapos challenge pa ako doon nagtuturo. Parang pag nagtuturo kasing ganyan, hallelujah, parang one in one ka. Kasi pag alam mo, pag ikaw ay attentive na ganun, parang ako yata ang sinasabihan nito. Tapos bigla sasabihin niyang, bakit hindi mo subukan ang Panginoon mong Diyos? Sabi ko, Lord, yes, gagawin ko, Lord. Ginawa ko. Lord, hindi sabi ko, yes, Lord, susubukan kita yan. Alam niyo, saan kayo nakakita? 15 days wala akong ginastos. Pwede pala yun eh. Wala kang sweldo, wala kang pera, wala ka rin gagastusin. Pero busog ka. Paturo, hindi ako nanghingi. Hindi nila alam ang sitwasyon ko. Wala nakakaalam niyan. Kasi pag pinaalam ko sa mga kaopisina ko yan, ang sasabihin nila, kasi pa-born again ka pa dyan. Yun po sasabihin nila. Kasi andyan na ang mga bully. Pasok ka pa lang ng pintuan eh. Praise the Lord. Nagaganyanan po talaga mga office mate ko. Hallelujah. Pero hallelujah, tuloy pa rin ako. Nandun eh. Pag desidido ka, yung commitment mo, may na-establish na relasyon kay Lord, sino man ang kumutya sa'yo, sino man ang, hallelujah, kailanman hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Nagulat na lang ako, dumating na ang time, doon na ako natuto, kailangan walang loan. Unti-unti yun, hindi naman ganun kabilisan. Siyempre, natapos na isang loan, hindi na ako maglo-loan ulit. Natapos sa isang loan, hindi na ulit ako maglo-loan. Ayun na, nabuo na ang aking sweldo. Bakit ko nagawa yon? Naging tapat na ako sa Panginoon eh. Nahihiya na ako na ito lang ang ibibigay ko kay Lord eh. Lagi ko po pinagpiprayan sa Panginoon, Lord, gusto ko po talaga makapagbigay sa iyo ng mas malaki. Yan po ang commitment. Bakit? Ibinigay ko yung buhay ko sa Kanya. Then, dinala ko sa ano. Alam din ang parents ko nang nagbibigay ako. Ang tingin nila, anong ginagawa nyo dyan sa church? Diyan yung inuubos ang pera nyo. Hindi ko sila sinasagot doon. Hindi ko po ipapaliwanag sa inyo dahil hindi nyo po maiintindihan. Basta ang mahalaga po, hindi po kayo nagkakasakit. Iyan po ay gawa ng pagbibigay ko. Diba? Bawat isa sa atin, maiintindihan po natin. Ano po ang, sabi nga po, ang epekto po nito, ang epekto po kasi, pag ang buhay natin ibinigay natin sa Panginoon at dinala din natin ito sa bahay natin, pati bulsa natin, inoffer natin sa Panginoon, ang epekto po nito, hallelujah, ikaw ay, pag magdidesisyon, aktuhan mo na. Amen? Pag magdidesisyon ka, huwag ka na magtatanong, paano po ako magbibigay ng tithes? Yung asawa ko po ay hindi Christian. Paano po ako magbibigay? Hallelujah. Yung akin pong parents ay hindi po Christian. Magagalit po sila. Kapatid ko, iyan ay sayo. Wala silang karapatang magalit.
Pero yung kanila, wag mong pakialaman. Yun lang naman po eh. Malinaw lang po yun. Amen? Pero ito, ano naging desisyon po? Hallelujah, ni Naomi. Ang desisyon ni Naomi, balik tayo. Bakit? Yan ang masaklap eh. Yung umalis ka sa lugar na yon kasi nasa isip mo, taggutom. Pero mo nung umalis ka, pinagpala yung lugar na yon. Ano mararamdaman mo noon? Ano mararamdaman mo? Umalis ka, pinagpala. Tapos ngayon, mag-iisip ka, balik tayo. Pero malakas din ang loob ni Naomi, ano? Babalik siya. Bakit? Nakita niya na pinagpapala na uli yung lugar na yon. Kapatid, huwag kang mahiya. Kasi ang demonyo, ang gagawin lang ng demonyo, yung magkaroon ka ng guilty feelings. Ay, nakakaya nang bumalik. Kapatid, huwag kang mahiyang bumalik. Nung gumawa ka nga ng mali, hindi ka nahiya eh. Di ba? Eh, nung gagawa ka ng tama, huwag ka nang mahiya. Amen? Hallelujah. Lalo na ngayon kung pagbalik mo dito, hindi mo nakilala ang mga naandito. Amen? Hallelujah. Tingnan mo si Jeric, hindi na nahiya. Hindi. Praise God. Hallelujah. Hindi. Di ba? Yung joy, naranasan mo, Jeric? Hallelujah. Hindi ka naman kaya bumalik dito dahil may bago ka na uli. Hindi naman. Hallelujah. Hindi. Huwag ka na mag-double-minded. Kaya nga sinasabi dito, huwag na po tayo mag-double-minded. Kung sinabi na, may pangungusap na si Lord sa iyo na bumalik, bumalik ka. Pag sinabi na sa'yo ng Panginoon, magta-tithes na ako, mag-tithes ka na. Pag sinabi ng Panginoon sa iyo, paninindigan ko, pananampalataya ko, paninindigan mo na. Huwag ka nang magdobling isipan. Huwag mo na sabihin na, baka sabi nga ni Leslie, overthink. Huwag daw mag-overthink. Huh? Sobra-sobra. Sabi nga, bakit ang iisipin mo ang sasabihin ng iba? Ang tanungin mo, ano ba sasabihin ni Lord? Yun ang tingnan natin. Amen? Hallelujah. Sabi nga po dito, no amount of frustration that will change your decision. Amen? Hallelujah. Kasi kung titingnan po natin, ano po ba ang mga in-offer? Sabi nga dito ni Naomi, kay Ruth, wala na akong maibibigay sa iyo. Patay na yung mga anak ko. Pero ano sabi ni Ruth? Hallelujah. Kung nasaan ka, andun din ako. Kung sino ang Diyos mo, yun din ang Diyos ko. Ibig sabihin, hindi si Ruth nakatingin doon sa pera. Hindi nakatingin si Ruth doon sa kakayanan ng kanyang biyanan. Kundi ang tinitingnan niya, yung na-establish na kung saan, hallelujah, pananampalataya sa Kanya. Amen? Ganon din po tayo, mga kapatid. Anong relasyon tayo meron? Anong relasyon meron tayo sa leader natin? Na-establish ba talaga? Hindi ibig sabihin na lagi tayo magkakasama, establish ang relasyon. Amen? May mga nakasama kami, hallelujah, na kung saan taon ang binilang, pero hindi na-establish ang relasyon. Ang bilis iwanan, ang bilis na kung saan, hallelujah, na kung saan hindi sumunod. Meron nga po na nagsabi pa sa amin, kay Apostle, sabi niya, for 20 years, Pastor, na magkasama tayo, wala na makapaghihiwalay sa atin. Alam niyo, kabibigkas lang niyang ganon, 1 week after umalis. Ano na? Meron kami nakasama, almost 5 years kasama namin, hanggang sa bahay namin, kasama namin. Iniwan din kami. At ang salita pa nila, sinirampa, for 5 years daw, hallelujah, hindi daw maganda ang ugali namin. Alam niyo, buti na lang na nakausap niya, matured na Christian. Ang sagot sa kanya, kung pangit ang ugali nila, hindi ka tatagal ng 5 years. Kung hindi ayos ang church na yan, hindi ka tatagal ng 20 years. Ibig sabihin, ikaw na ang may problema dyan.
Amen? Ganun lang naman eh. At ang church na yan, hallelujah, hindi mananatili na kung saan church ng Panginoon, kung iyan ay hindi maayos. Kasi sabi nga, kung merong nagpipray, kung may nagsasabi na ang church na yan, magsara na. Bakit? Ikaw ba ang Diyos? Hindi. Wala tayong karapatang magganon. Kaya nga lagi namin sinasabi, Lord, ang church na to sa'yo. Hindi sa amin. Instrumento mo lang kami. Ang mga taong naririto sa paligid, hallelujah, ito itinuturo namin, hallelujah, ay yung para sa iyo, yung tama na sumunod para sa iyo. Yun lang naman po. Amen? Kaya kung titingnan natin, huwag po nating hintayin na kung saan magdalawa. Kaya kasi minsan nagdadalawang isip ka. Hallelujah. Kasi hindi lang isa ang pinakikinggan mo. Nakikinig pa rin ikaw sa iba. Minsan nga po, hallelujah, kung alam lang po ninyo, hallelujah, ang mga leaders po minsan nag-uusap. Yung isang leader, minsan akala namin, Lord, kami lang yata nakakaranas ng ganito. Yung isang leader nagkwento, sabi niya, alam mo, Pastor, masaklap yung aming naranasan ko. Bakit po? Ano naman po? Sa church namin, kasi meron akong inalagaan. Pinag-aral ko mula elementary hanggang college, hanggang nakagraduate, hanggang nagkatrabaho. O ano po, at tinrain ko pa siya sa Bible school. Hallelujah, nag-aral po, naging pastor din po siya. Oh, praise God. Buti naman po at na-train nyo. Wala na po, pastor. Ay, bakit po? Hallelujah. Meron lang po siya napakinggan online. Narinig niya po yung sa online na preaching. Doon na po sumunod. Saklip. Ang saklap. Kaya ingat po tayo. Lalo po ngayon, ewan ko kung nasa GC po kayo, meron pong isinend si Apostle doon na video, na teaching. Baka po tayo maligaw doon. Wag na wag po. Kasi lihis po ang kanyang turo. Kasi po, ang ating pastor, hallelujah, kung titingnan po natin, siyempre ang aalagaan niya, tupa niya. Kaya itinuturo niya kung ano ang dapat at ang hindi. Hindi siya makikialam sa iba, tupa. Kaya yun ang titingnan po natin. Ganun ang ginawa ni Naomi. Ginawa ni Naomi, inalagaan niya ang kanyang mga manugang. Hallelujah. Kung titingnan po natin, hindi naman natin pwede sisihin si Orpa, na, si Orpa, walang utang na loob. Hindi naman. Kasi desisyon niya yun eh. Sinabihan kasi siya nila ni Naomi. Sabi ni Naomi, umuwi na kayo sa inyong magulang. Yun eh. Pinili ni Orpa na umuwi. Si Ruth lang ang nanatili. Amen? Kaya kung titingnan natin, ibig sabihin na establish kay Ruth yung relasyon niya doon sa kanyang biyanan. Amen? Hallelujah. Kaya titingnan po natin, wala naman po sinabi dito sa Biblia na mali ang desisyon ni Orpa. Kundi yun lang ang kanyang pinili. Pero ang maganda na ating matutunan ay yung desisyong ginawa ni Ruth. Amen? At ang maganda pa, nung magkasama sila, determinado siya doon sa kanilang relasyon. Paano? Hallelujah. Pagdating doon, hindi siya nag-isip na, ano kaya gagawin namin magbiyanan nito? Parehas kaming walang asawa. Wala kaming hanap buhay. Pero alam nyo, si Ruth ang nakapag-isip kung ano ang gagawin. Diba? Napag-aralan na natin yan eh. Anong ginawa ni Ruth? Hallelujah. Naghanap agad siya ng trabaho. Sabi niya, wala kaming kakainin magbiyanan, kaya lalabas ako, maghahanap ako ng trabaho para meron kaming kakainin. Yan ang tatandaan nyo. Pag nakita ninyo, hallelujah, siyempre, mas matanda si Naomi. Ikaw ang nakababata, ikaw ang may lakas, ikaw ang may kakayanan na magtrabaho. Kung ikaw ay may kakayanan na magtrabaho, ikaw ang kumilos, ikaw ang maghanap ng trabaho para may kakainin sa bahay mo. Amen? Hallelujah. At yun nga po ang ginawa. Kaya ito ang tanong ko sa bawat isa sa inyo. Kayo ba ay masaya sa pamilya nyo? Ha? Masaya ba kayo sa pamilya nyo?
O baka kaya lang kayo masaya sa pamilya nyo, libre ang pagkain sa pamilya namin. Hindi na ako gagastos. Kakain ako ng almusal, kakain ako tanghalian, kakain ako ng hapunan. Oh, masaya ako sa pamilya namin. Bakit? Pinaglalaba ako ni nanay. Oh, ay pag nasa labas ako, sigurado, ako maglalaba, Kaya tingnan natin, bakit ka masaya? Amen? O baka mas nasasabing, mas masaya ako sa barkada ko. Iniiwan mo, pamilya mo. Mas mahaba pa yung oras mo sa barkada mo. Mas mahaba pa yung oras mo saan? Sa girlfriend mo. Tingnan natin. Kasi kung sinasabi mong masaya ka sa pamilya mo, dapat matagal ang oras mo sa kanila. Lalo na yung mga single. Mga single, bigay naman ninyo ang nyo sa mga parents nyo. Kasi pag nagkaasawa na kayo, wala nang magagawa ang parents. Diba? Hindi na masasabi ng parents na, anak, dito ka muna. Diba? Ay lalo na kung ikaw ay mama's boy. Na bawat kibuo mo, text mo si mami, Mami, andito na ako. Mami, saan ka na? Mami, gusto ko ng ganito. Hotdog ang luto mo, ha? Mami. Oh, di ba? Oh, mahirap yung gano'n. May asawa ka na, puro mami ka para. Oh, hallelujah. Lalong mahirap, hallelujah. Naku. Pero, alam niyo po, pagkalooban ng Panginoon, huwag kayong matakot na wala kayong alam na trabaho. Kasi kami ni Apostol, nagkaasawa kami, wala kaming alam na trabaho parehas. Hindi marunong maglaba, hindi marunong magluto. Ako marunong na. Si Apostol walang alam talaga. Ni pagluto, wala po akong alam. Pero ako, hallelujah, natuto ako. At ang nagturo sa akin, yung sister-in-law ko. Oh, meron mo, mag-ano lang ako. Hello, anong iluluto? Adobo. Oh, eto na, kawali. Anong susunod dito? Ilagay mo si ganito. Oh, talagang, ganun. Sinimulan po talaga na ganun pagluluto hanggang sa naisip ko, kung ako'y laging tatawag, walang mangyayari. Naisip ko, bili ako ng cookbook. Cookbook ba ang uso nun eh? Hindi, wala pang mga YouTube, di ba? Cookbook. Binili ko na Tagalog para madali ko maintindihan. Pero tapos kami mag-asawa, magkaiba pa kami ng gustong pagkain. Dahil siya taga-norte, ako Tagalog. Ang pagkain ko matabang, ang pagkain niya maalat. Pakbet eh. O di ba? Paano kami pag nagluto ako ng munggo, walang sahog siya. Pag nagluto ng munggo, maraming sahog. Sabi ko, ano ba yan? Pero sabi nga, hallelujah, pag maayos ang relasyon, yung gusto niya, gugustuhin mo na rin. Yung gusto ko, gugustuhin na rin. Ganun lang eh. Ganun lang kasimple yun. Pero wag mo pipilit na, hindi kami pinakakain ng ganyan. Hindi ganyan ang niluluto ni mami. Hindi ganyan ang niluluto ni daddy. Ay sasabihin na sa iyo ng asawa mo, ay bumalik ka na sa pamilya. Pababalikin ka. O kaya, hallelujah, sasabihin, ang tamad mo, hindi ka marunong. Naranasan ko yan. Nagtrabaho ako, nag-team building, 1 week. Wala, yung mag-ama ko, kain na lang sa labas kasi hindi marunong magluto eh. Walang alam na luto talaga. Oh. Di ba? Ako natuto lang ako kasi napapanood ko lang. Ganun lang. Pero alam niyo po, pag gagawin mo pala yon, desidido ka na gawin mo yon at in-establish na rin sa puso ko na ako'y hindi na single, kundi ako ay may asawa na. Ngayon, mas gusto na ni Apostol kumain sa bahay kaysa labas. Ay, nako. Doon mo na makikita, hallelujah, na kung saan okay na yung relasyon yung mag-asawa. Hallelujah. Bakit? Hindi na siya sa labas kung maghahanap pa ng kakainin, kundi ikaw na mismo sasabihin niya, magluto ka na lang, dito na lang ako kakain. Diba? Tipid. Di ba tipid pa? Oo, hallelujah. Kaya yan, bilang huli na.
Praise God. Baka napahaba na. Ang kailangan lang po, pagpatuloy natin. Kung anong sinimulan, hallelujah, kung sinimulan sa atin at na-establish na sa atin yung pananampalataya natin sa Panginoon, tuloy-tuloy lang. Huwag hihinto, huwag give up. Sabi nga, di ba lagi nga sinasabi ni Apostol, hallelujah, pag ikay nanghihina, ibig sabihin lang, no, bumubuelo ka lang. Bakit? Ikaw ay bubulusok, magiging malakas ka na uli. Amen. Huwag mong hintayin na ikaw ay matuluyang lumugmok. Huwag mong hintayin na kung saan, hallelujah. Kung titingnan po natin, dito po sa Naomi and Ruth, relasyon, hallelujah, merong blessing. Di ba? Blessing of obedience. Kung hindi sumunod si Ruth kay Naomi, hindi niya makikita si Boaz. Kaya yung mga naghahanap ng Boaz dyan, matutong sumunod. Amen? Hallelujah. Kung titingnan ninyo, di ba ang blessing ni Ruth? Basahin nyo ang lahat. Hanggang chapter 4. Hallelujah. Tingnan ninyo ang naging blessing ni Ruth. Hallelujah. Nakatagpo siya ng lalaki na para sa kanya at doon siya pinagpala ng gusto. Amen? Huwag na po nating hintayin na kung saan, hallelujah, yung takbo ng mundo. Ang ating pong lakaran kung ano ba ang pinaggagawa ng Diyos sa buhay natin. Value the relationship, amen. Value yung relasyon mo sa magulang mo, i-value mo ang relasyon mo sa spiritual leader mo, i-value mo ang relasyon mo higit sa lahat sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po ang bawat isa. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Oh, we give you praise, Lord. We give you glory. Lord, salamat, salamat po, Panginoon, O God. Tunay nga, Panginoon, O God, napakasarap, Panginoon, O Lord God, na maranasan namin, maramdaman namin, Panginoon, O God, na intact pa rin ang relasyon namin sa iyo, O God. In spite, Panginoon, O God, na kami nagkulang. In spite, Panginoon, O Lord God, na kami, Panginoon, O Lord God, hallelujah, ay naging, hallelujah, hadlang, Panginoon, sa nais mong ipagawa sa buhay namin, O God. Lord, narito pa rin po kami, Panginoon, O God. Hallelujah, na kung saan ay lumalapit sa iyo, magsisimula muli, Panginoon. Hallelujah, babalik kami, i-reset namin, Panginoon, O God, yung mga bagay, Panginoon, O God, na ikaw ay nakalimutan namin. I-reset namin, Panginoon, yung relasyon namin, Panginoon, O Lord God, sa aming leader, O Lord God. Ikaw po ang higit, Panginoon, O God, makakapagbigay nito sa amin. Lord, pour out your Spirit, O God, upon us. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat isa. And we do believe, Panginoon, O God, something good is going to happen, Panginoon, in our lives, Panginoon, in our life, Panginoon, in our family, O Lord God. Salamat, salamat po, O Diyos, sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.